Naku ho, imposible hong hindi nila alam kung ano talaga nangyari. Nagpapalitan pa nga sila ng best practices kung paano lalong kumita Pati sa mga porsyentuhan, pinag-uusapan nung nila. Sabi nga ng isang mayor sa akin alam mo mayor, sabi niya sa akin, Mayor Benji. Hey, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Eto mga kababayan, pag-usapan natin na Mayor Magalong may pasapog laban sa mga kongresista. Stay tuned kayo hanggang sa uli mga kababayan at alamin natin kung ano itong mga pasabog ni Mayor Magalong. Ako, kung maririnig niyo ito mga kababayan, ano kaya masasabi ninyo dito? Ako nga, nung narinig ko, nung first time kong narinig kanina mga kababayan namanghat talaga ako kung grabe talaga itong mga buhaya na to. Ito din mga kababayan, isa din sa pag-uusapan natin ngayon ako. Itong mukha nakikita ni Mayor Magalong mga kababayan, ito tanong din natin, nakikita na nga ba ni Mayor Magalong na itong pagpapanagot ni PBBM sa mga kumikita dyan sa flood control projects ay budo lang? Yan yung pag-uusapan natin. Yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Again, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi nga eto, titignan natin ngayon. Okay? So, bago natin ipapakita yung interviews dito ni Mayor Magalong mga kababayan, pag-usapan natin ito ng mabilisan. Okay, bakit until now ito yung pinag-uusapan natin mga kababayan? Kasi honestly, masasabi ko na tapos na ang usapin ng impeachment mga kababayan kahit hindi pa naglabas ng final decision yung Supreme Court kasi initially yung decision nilang inilabas as of the moment yan yung final decision ng Supreme Court. So kahit ano pa ang panglilihis ng mainstream media na pag-usapan itong impeachment, itong issue dito sa flood control project sa mga budget sa Kongreso na nilalabas mga kababayan, talaga ang main concern natin ngayon, ito talagang pag-i-insert ng mga kongresista o ng mga mambabatas ng mga proyekto na sila din ang kikita. Diba? So alam naman, of course tayong lahat, alam natin, yung iba nagdi-deny lang. Alam natin na yung pagpa-impeach nila kay VP Sara ay talaga pagpigil yun kay VP Sara para buwagin itong mga kalokohang ginagawa nila kasi nakikita nila na si VP Sara ay isa, kung hindi man ang the only one, isa sa mga nakikita nilang harang sa mga ginagawa nilang katarantaduhan dyan mga kababayan. Diba? Pagkatapos na ibinulgar ni VP Sara yung mga insertions nila dyan, nag-file na ng impeachment. Okay? So, ngayon, si Mayor Magalong, isa din ito sa mga nagsasalita mga kababayan, hindi nga lang impeachable officer si Magalong. Mayor siya, so pwede siyang kasuhan sa ombudsman or kahit na ano. Or ngayon nga, tinatakot na siya ng iba, may death threat na nga si Mayor Magalong mga kababayan. Okay? So ito, may interview dito si Mayor Magalong mga kababayan kay Ted Filon. Of course, hindi natin ito tatapusin lahat. Maiksi lang ito. At pakinggan natin kung ano yung mga binulgar niya dito at ano yung mga nakikita niya dito sa totoong plano ni PBBM mga kababayan. Okay? At again, sabi ko nga, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi may binulgar si Mayor Magalong patungkol dyan sa mga kongresista at kung anong mga initial na mga naririnig niya sa kanyang mga personal na investigasyon mga kababayan. Okay? So bago natin i-play ito, paki-like po and share ng videos natin and if subscribe din po sa ating channel. Okay, naka-speed up po ito. Pakinggan na natin ha.
Okay, sige po. Pero again, pagpunta po doon sa akin pong katanungan, kasi nga, alam nyo, matapos nga pong maglahad ng mga leads, paunang leads sa Presidente sa kanya pong presentation itong Monday, and sa inyo pong paglalahad ng mga informasyon kung paano nga kumikita ang iba dito, ang iba po kasi ay nagsasabi nga na dito ba may makukulong? Dito ba may mapaparusahan? Sa puntong yon, Mayor, gaano ba kahirap yung gawin? Sa usapin po talaga ng pagpapatunay na totoo pong may ginawang katiwalian yung taga DPWH, yung kontraktor, at paano mo nga maiuugnay yan sa mambabatas? Okay, Sir Ted, I'm really sorry I was not able to directly reply to your question kanina. Unang-una, kailangan ho talaga ng investigasyon. Hindi ho pwedeng ang nag-iimbestiga Kamara. Hindi rin ho pwedeng nag-iimbestiga yung mga Regional Project Monitoring Office kasi wala naman silang investigative capability. Ang pinaka-challenging kasi dyan is makakuha ng mga ebidensya. Just like what we did during the NIA. Wala rin ho, makikita mo talaga sa ebidensya, meron ho talagang paper trail yan eh. And at the same time, pag napre-pressure na ho itong mga contractors at itong DPWH personnel na bakit sila lang ang makukulong. When in fact, pagdating doon sa porsyento, sila pa ang pinakamaliit. At yung mismong pinakamalaki, hindi man lang pumipirma. Di ba? Eventually, magsasalita ho sila at they will be able to execute an affidavit indicating mo itong mga politiko na ito. Marami pa hong paraan, Sir Ted. But again, that's something that I cannot mention because that's a trade craft of investigator. Kaya kailangan talaga investigating body. Opo, in other words, Mayor, sabi nga natin kahapon, nung isang araw po namin nakapanayam si Congressman Terry Ridon, sabi nga niya, kailangan ng merong aamin. Kailangan na mayroong magsasabi na sila sangkot dito sa katiwalian nito. Kailangan dito na eventually ng whistleblower. Isa po yan. Kailangan talaga ng testimony. And at the same time, corroborative statement of some other witnesses who have personal knowledge. Kailangan po yun. Pero yung mga pag-amin ho yan, malaking bagay na po yan. Pag-aamin ho ng mga... Kasi for some reason, talaga makikita mo talaga na yung consistency. Kumbaga, sabi nga, maski na ho, sabi natin na, yun, circumstantial evidence, if you will be able to establish yung connection po nito, malaking bagay na po ito, matibay na ebidensya na po ito. Opo. Okay, so doon po sa binabanggit nyo na dapat talaga dito yung access sa mga dokumento. Kasi doon pa lang po, Mayor, madali mo nang ma-establish yung overpricing, di ba? Opo. And then, pati din ho yung kaninyo kung sino ba talaga dito ang mga pumirma sa kontrata, etc. Sa ganun pong usapin, ang may access talaga ngayon dyan, tanggapan ng Presidente, kasi Presidente siya. Opo. Pero kapag po may mag-iimbestigang iba, gagaya po ng sinasabi na third party, kumbaga meron pong independent body, sa inyo pong palagay, kung sa inyo kung sa inyo po ipagkakatiwala ang investigasyon, paano po ang magagawa nyo para po mapagtagumpayan itong sinasabi nyo na mas malalimang investigasyon, and at the end of the day, talaga pong lalabas sa lungga ang mga totoong mastermind dito? Unang-una ho, Sir Ted, kailangan ho may subpoena power para makompel mo yung mga iba't ibang ahensya na magsabit ng dokumento. Kasi mag-umpisa ho yan natin sa dokumento. And at the same time, mag-i-interview po kayo dyan. So you have to, kailangan mo talaga i-reduce yan into writing. Kasi doon lahat mag-umpisa eh. Kailangan mo establish nyo lahat yung mga leads. And at the same time, photographs. Patapos, kailangan meron mo talagang actual inspection, technical. Magdadala ho kayo ng mga engineers, third-party engineers, para ho talaga magme-measure, i-determine talaga nila kung compliant pa sila doon sa program of work. Talagang maghuhukay-huya kasi karamihan ng kalokohan sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng tubig. Opo. So, Mayor, libo-libo po ito ng mga projects, hindi lang flood control, Libo-libo po itong proyektong ito. Sa ngayon bagamat tinatangkilik natin ang mga pangako ng Presidente, ang kanyang paunang report, yung mga leads na binabanggit niya, kung ikaw mismo si Presidente, gaano kahirap ito na gusto mong paglalahad ng katotohanan, gaano kahirap ito na mapanagot talaga yung mga may gawa nitong pagnanakaw na to? Nawala, mga kababayan. Nag-freeze tayo dito sa ating linya. Forward natin ng konti, mga kababayan. Forward natin ng konti, ha. Dito. Pakinggan. Anong mga initial na sinasabi dito ni Mayor Magalong, mga kababayan? Kasi in the first place, klaro-klaro dito na mahirap imbestigahan pero hindi imposible, mga kababayan. Kasi kailangan lang talaga yun nga, subpoena powers. And I think lumalabas dito sa pahayag ni Mayor Magalong
na si PBBM or si Presidente isa or may kakayahan na talagang magagawa niya itong investigasyon na ito kung gugustuhin niya. Okay? So kasi nga, nandyan sa kanya yung DOJ, nandyan sa kanya yung police, ADG, lahat. Yung mga executive, NBI, nandyan sa kanya lahat. Pwede niya talagang gawin kung anong gusto niya, ha? Hindi talaga anong gusto, mga kababayan, sorry. Pwede niya gawin kung anong anong tawag nito, o yung kung yun nga sabi, kung may gusto, may paraan. Yun sa madaling sabi, mga kababayan. Ito, patuloy natin, ha? Internal Affairs. Opo. Kasi nga, ito, balikan natin si Mayor Magalong. So Mayor, doon po tayo sa katanungan. Bagamat ang presidente po, mayroon pa siyang confidential fund, ano? At meron siyang lahat ng resources. Pero kahit na po presidente, gaano kahirap ito na pag-iimbestiga? Libo-libo itong proyektong ito, Mayor. Alam nyo, sir, napakalakas po ng presidente. No? Kung ako nga, may kinausap akong kontraktor, naglahad na kagad sa akin kung ano yung paano yung sharing. Ano pa kaya kung yung presidente, kung gusto niya magkaroon ng quick win, ano? Kausapin niya lang, ipatawag niya yung top 15. No? Mag-usap-usap na tayo, ano pa talaga ang totoo rito. Pagsabi kayo ng katotohanan dito at titingnan namin kung paano namin kayo matulungan. Immediately po, magsasalita po yung mga yan, Sir Ted. Pero ang pinaka-challenging po yan is, are they willing to translate their testimonies into affidavit or written testimony? Kasi syempre, anong assurance mo na pagkatapos ng administrasyon, mabubuhay ka, papapatayin ka? Ganun mo yan. Okay. Ito, mga pause muna natin dyan, mga kababayan, ha? Simple lang. Ito nga, kinumpirma ni Mayor Magalong, mga kababayan, na nagbigay na siya ng hint dito kung paano umpisahan yung investigasyon. At ito, mukhang may pasaring pa siya dito kay PBBM. Binago lang niya yung linya. Yung sinasabi niya na parang, malakas nga. Kasi alam naman natin na weak leader si PBBM, mga kababayan. Pasaring lang niya, parang, nakikita ko, sarcastic yung sinasabi niyang malakas, ha? Malakas si Presidente. Kasi mga kababayan, tayo nga mga ordinaryong Pilipino, common sense na ginagamit natin. Mukhang alam natin kung saan tayo dapat mag-umpisa, di ba? Hindi na kailangan natin ng mga sumbong-sumbong or ano pa, di ba? Kaya hindi na kailangan gumawa ng website kasi pagpalihis lang yan ng issue. Yung mga sumbong-sumbong na yan. Kasi kunwari may nagsumbong, tapos kung alam mo na ito maglilid ito sa na congressman, maglilid itong issue na ito dito sa congressman na kaalyado or kakilala or kaibigan, most likely hindi yan uunahin. Ang uunahin yung iba. Yung hindi kaalyado. So again, naglilid yan. Pero ito, nagbibigay ng hint dito si Mayor Magalong na ito kailangan dapat umpisahan ganito. At the same time, ito mga kababayan, yun nga, pasaring niya, sinasabi malakas kasi ito kung gusto talaga ni PBBM na manalo siya dito, na talagang mahabol niya ito. Simple lang, identified na niya yung 15 contractors, top contractors, ha? Kahit nga si Magalong mismo, mga kababayan, kinakausap lang niya yung mga contractors, nagbibigay na nga ng informasyon. Paano pa kayo kung presidente? Di ba? Kasi ang mangyayari dito, mga kababayan, kapag ganito, yung style ni halimbawa, style dito ni PBBM na kung saan hintay pa ng sumbong o ano pa, yun nga, mukhang magiging ito, Janet Napoles 2.0. Bakit? Anong nangyari nung kay Janet Napoles, mga kababayan? Nanghingi sila ng sumbong directly kay Janet Napoles. Pero saan nagsumbong si Janet Napoles? Doon sa presidente. At anong nangyari? Of course, yung mga kaalyadong involved doon, hindi na naimbestigahan, napawalang sala na. Okay? Kasi kung ganitong gusto ng anong tawag nito? Ng Malacanang dito kay Mayor Magalong, gusto nila na magsumiti ito ng
ng affidavit, magsumbong ito directly sa Malacanang kung sino yung mga nakilala niya or sino itong mga involved dito. Malaking chance dito mga kababayan na ganun ang mangyayari katulad nung kay Janet Napoles. O pagtanggap ng Pangulo, nandyan yung mga kaibigan niya, lalo na't nandyan yung halimbawa relatives niya o isang congressman kasali dyan, nandyan yung mga donors niya nung last election. So most likely, anong gagawin? Hindi mapapawalang sala yan. Mag-iiba ng direksyon, babaguhin yung mga dokumento or itatago yung mga dokumento at most likely during the investigation, mag-iiba na. Ganyan ba? Magiging Janet Napoles yan. Ito, tutuloy natin. So sa ngayon po sir na may ultimo po ang anak ni Presidente si Congressman Sandro Marcos nga nagpapanukala na dapat dito independent body, no? At ngayon nga din po yan ang pinapanukala ng ilang pong mga civic organizations. So, kayo po Mayor, bukas ba ang inyong kalooban dito na kung sakasakali maging bahagi po kayo nitong independent body na ito? Yes, sir. No, if in case gusto ko nila akong ma-involve, then I'm willing to volunteer. At another is, pwede ko i-share sa kanila yung aking experience. Basta ang importante dyan is, ako mamimili ng mga investigators at sino mga ahensya ang sasama doon para at least alam noon na credible yung mga investigasyon at talagang reputable din yung mga lead agency pagdating sa pag-imbestiga. I'm not saying na decision ko yan, pero kailangan ganun talaga yung mangyari. Kapag ba ganyan, Mayor, kailangan ng isang, kasi mukhang binuwag na yung Presidential Anti-Corruption. Pause muna natin dyan mga kababayan. Na ito ilang beses na natin narinig ito si Mayor Magalong mga kababayan. I think mag-iisang buwan or I think matagal na, di ba? I think more than a month na bago pa nagsona yata. Di ba? Kung natatandaan nyo, I think nagsabi na si Mayor Magalong patungkol dyan, lalo na yung sa bundok na ano bang tawag doon, nakalimutan. Yung rock netting yun nga tama. I think before SONA pa siya nagsalita dyan, nung pagputok ng issue ng 2025 GAA, di ba? I think nagsabi na si Mayor Magalong. Nagsabi na rin siya ilang beses na sa mga interviews na willing siya mag-lead ng investigasyon dyan. Okay? Unfortunately, mga kababayan, anong ginagawa ng Malacanang? Lumapit ba sila kay Mayor Magalong? Wala naman, di ba? Ang lumalabas pa nga ngayon, mukhang kasalanan pa ni Mayor Magalong na mayroon siyang impormasyon na ganyan. Bakit? Anong sinasabi ni Attorney Claire Castro? Pumunta si Mayor Magalong kay PBBM at magbigay ng mga pangalan together with evidence. Anong ma-expect mo? Wala na sa serbisyo yung tao. Mayor ng Davao tuloy, Baguio. Again sa tingin niyo ba naglalaan ng si Mayor Magalong ng pondo niya para imbestigahan yung mga flood control projects sa buong bansa? Sa kanyang distrito, pwede. Diba? Pero, hindi mo ma-expect na may informasyon or mag-iimbestiga siya personally gamit ang pondo intended for Baguio City, imbestigahan niya buong bansa. Diba? So, nalilito tayo dito sa Malacanang, kaya nga natanong natin, mukhang budol na naman ito. Bakit? Kung natatandaan niyo mga kababayan, di ba si VP Sara, nagsabi siya, may alam siya kung paano i-reduce yung presyo ng bigas. Di ba? Anong sabi ni Attorney Claire Castro? Nagiging masama pa si VP Sara kasi nga raw ayaw daw ni VP Sara na tumulong. Yun nga risko issue dito. One time. Bakit si VP Sara ang magpipilit sa kanyang sarili na isiksik yung sarili niya sa Malacanang na hindi nyo naman tanggap? Diba? Why not bilang nasa Malacanang, nasa posisyon, bakit hindi kayo mag-approach kay VP Sara para malaman nyo, makuha nyo yung idea niya? Diba? The same thing dito mga kababayan. Ilang beses na itong sinabi ni Mayor Magalong sa mga ilang interviews. Uniform yung statements niya.
uniform yung pag-volunteer niya na, siya, kailangan niya, gusto niya mag-imbestiga, pwede siya mag-lead. Anong ginagawa ng Malacanang? Ito na nga, wala man lang lumalapit. May lumalapit ba kay Mayor Magalong? Wala. Anong sabi ni Attorney Claire Castro? Si Mayor Magalong dapat lumapit, dapat may ebidensya pa. Mukhang kasalanan pa ngayon ni Mayor Magalong, mga kababayan, ha? Kalain niyo yan? Kasi kung talaga, yun nga, balikan natin yung tanong, mukhang budol na naman talaga ito, mga kababayan. Kasi simple lang naman. Ikaw o tayong lahat bilang presidente, kung presidente tayo, may narinig kang tao dyan, sinasabi, may ganito ako, may ebidensya ako, may impormasyon akong nakalap. Ikaw bilang presidente, gusto mong ma-resolve yan, sa tingin nyo, hindi nyo lalapitan o tatawagan yan? O kahit, imbitahan nyo na. Kung ayaw nyo pumunta kay Mayor Magalong, imbitahan nyo na. Patawag nyo na for Magalong safety, padala kayo ng chopper dyan. Di ba? Kaysa gagamitin nyo lang yung chopper na yan para manood ng concert. Ng Coldplay, ano pa? At ano pang ibang concert dyan? Di ba? Di, nag-ubos ka ng pera dyan sa chopper na wala namang pinatutunguhan. Compared mo dito. Pa-pick up mo si Mayor Magalong. Di ba? Forward natin ng kaunti, mga kababayan. Pakinggan natin kung anong binulgar dito ni Mayor Magalong sa mga kongresista. Pahabol lang na tanong, ang isa rin sa mga sinasabi po ngayon, hindi lang ng mga kongresista, maging ni Palace Press Officer Claire Castro, na baka daw po pwede na, kung kilala nyo po talaga kung sino itong mambabatas na ito, pangalanan na po ang mga sangkot. Yun ang Kayo mga po ba kababayan. willing kayo na talagang pangalanan sila? Hindi man ngayon, pero kapag pinatawag po kayo sa Kongreso, once mag-start ang investigasyon, are you going to drop the names kung sino-sino po ito? Huwag na sa I kongreso. will cross the bridge when I get there. Bakit sa kongreso pa? Hindi nga dapat mag-imbestiga yung kongreso, di ba? Dapat sa kay presidente na kagad. O bakit na stop itong natin, mga kababayan? Naghang yung natin. Siya dyan, certain. Siguro ipatawag na lang nila ako siguro. Para doon na lang siguro kami mag-usap sa Kamara. Pero ulitin ko, hindi ako yung akusado rito. Gawin nila po akong resource speaker. Wag po nila akong tratuhin na akusado rito. At tatakot-takotin doon. Hindi yun naman ako papayag na bastusin nila ako. Alam talaga ni Magalong, mga kababayan, kung anong mga ginagawa ng mga kongresista during sa hearing, di ba? Alam na yan. Kasi nakikita niya yung mga quadcom, di ba? Alam naman natin kung anong mga ginagawa nila sa mga resource person dyan. Mayor, ang sabi din po nung isang kongresista, meron din daw po siyang sariling listahan. Napakinggan niyo po ba yung sinasabi po ni Congressman Suarez? Ilalabas niya din daw po yun sa tamang panahon. Ano pong reaksyon niyo doon? Well, diyan pa lang sa doon ako nagtataka eh. Why is it that they are denying it when in fact, their own people, their colleagues, sila na mismo nagsasabi na totoo. Totoo eh. Kaya lang, alam mo, ang hirap, parang taong tulog na nagtutulog-tulugan na ang hirap gisingin. Ganon din sila. Alam nila lahat. Ako, imposible yung hindi nila alam kung ano talaga nangyari. Nagpapalitan pa nga sila ng best practices eh. Kung papaano ladong kumita eh. Pati sa mga porsyentuhan, pinag-uusapan nung nila. Sabi nga ng isang mayor sa akin eh. Alam mo, mayor, sabi niya sa akin, Mayor Benji, one time, nakipag-meeting ako sa kanila. And they were talking in front of me as if I was not present. So what do you mean, Mayor? Sabi niya, they were talking about their percentages. They're talking about what they're buying. Pero akala mo wala ako doon, hindi man lang sila nahiya na nandun ako sa harapan nila. Sabi niya. Grabe, yan yung grabe, mga kababayan. Ang kaagkakapal ng mukha ng mga kongresistang ito, mga kababayan. Opo. Sige po. So, Mayor, inyo ba rin napapansin sa COA report? Yan, ha? Pause na muna natin siya. Medyo mahaba na yung video natin. Akalaan niyo yan, mga kababayan. Nag-uusap pa sa harap ng mayor. Isipin niyo lang kung gaano kakapal ang mukha ng mga kongresistang yan na involved na yan. Kaya nga naghihintay tayo na malalabas ang pangalan dito, mga kababayan. Sa harap ng mayor.
mga kongresista sa harap ng mayor nag-uusap, nagtatanungan, mag-iilang porsyento ang matatanggap nila dyan. Oh. Tapos, nag-uusap pa kung ano mga nabibili nila. Most likely, ano yan, mga luxury cars. Posible, mga Cadillac yan, mga kababayan, di ba? Mga Louis Vuitton. Posible mga ganyan yan, di ba? Travel abroad. Posible ganyan yan. Ano pa ba? Mga Rolex. Yan yung mga posible, mga lumalabas sa mga pinag-uusapan nila dyan, mga kababayan. Well, anyway, eto nga, no? Paki-comment nyo dito, mga kababayan, kung ano nakikita nyo dito, ano masasabi nyo dito sa mga binulgar ni Mayor Magalong, ha? At paki-comment na rin kung ano masasabi nyo dito sa nakikita din ni Mayor Magalong sa takbo ng pag-iisip ni PBBM dito sa issue ng mga kumikita dito sa DPWH, mga kababayan, lalo na itong mga kongresista. Sagutin nyo yung tanong na kung saan magiging budol nga ba ito or panibagong budol nga ba ito ni PBBM itong paghahabol niya dito sa mga kumikita dito sa mga proyekto ng DPWH. Okay? So dito lang po muna tayo. Pag-like po and share ng videos natin and din pag-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.